Sa UST noon, may intern na na-rape ng senior resident matapos udyukan na sumama sa inuman. Ibang level na po ito. Dalawa na po na aking manabalitaan na residents na nag-commit po ng suicide sa isang public hospital, sikat na public hospital sa Quezon City. Hindi ko na mabilang. Ang mga pasyente pupunta sa akin, nagreklamo dahil ang suplado raw po ng mga doktor lalo sa mga public hospitals, nakasimangot, naninigaw. Ang puso mo, sir, ha? Birthday mo pa naman ngayon. Isa lang po ang tanong ko ngayong araw na ito. Paano po ba kung ang taong inaasahan mo magpapagaling sa iyo ay siya rin pong may sakit? Will he or she will be competent to give the optimal health care for their patients? Mr. Chair, alam po natin na pupunta po sa ospital ang mga tao dahil sila po ay may mga karamdaman. Karamdaman which could be physical injuries, illnesses, and other health concerns, or even mental health concerns. But it seems that there is a sickness going around in hospitals that's affecting our medical frontliners. At ang tinutukoy ko po ay ang talamak na pambubuli sa mga ospital, sa mga first-year resident doctors, interns, and sometimes non-physician staff. Marami na pong nakarating sa akin report na mga ganitong kalakaran sa iba't ibang ospital, private man o public, dito sa Metro Manila at sa iba pang lugar. Ano po ba kasi itong pambubuli na nangyari? Ang mas senior ay inaabuso ang mas junior sa kanila. Para bang initiation sa mga fraternity. Halimbawa na lang, pinambibili ng personal na gamit, merienda at pamalengke ng mga seniors. Bumibili ng grocery para sa pantry out of their own pockets. Sinusundo ang kanilang consultant sa bahay at hinahatid na para sila ay mga tsuper. Kaya minsan, ayaw umamin ng mga juniors, ng mga residents na ito, na marunong sila mag-drive. Pinag-babysit ng anak ng consultant. Pinapahiya, sinisigawan, nilalait in front of many people, including patients. Pinaglilinis ng CR. Pinagta-time in para sa consultant na hindi pa dumarating. Pinaglilinis pa ng kondo ng consultant. And I also remember, Mr. Chair, sa UST noon, may intern na na-rape ng senior resident matapos udyukan na sumama sa inuman. At ang mga eras na ito are done both during work hours instead of doing actual work for the hospital, and during personal hours when the junior resident is supposed to take the rest. Mr. Chair, I'm deeply concerned because apparently dalawa na po na aking manabalitaan na residents na nag-commit po ng suicide sa isang public hospital, sikat na public hospital sa Quezon City. At isa pong resident sa isang public hospital sa Manila. Bali, 3 na po ang nagpakamatay. Dahil stress, dahil palaging pinapahiya, dahil sila po ay depressed na. It seems that they were not able, they were not able to handle the stress during the residency training. Kinaya po nilang stress sa pag-aaral ng medicine, pag-take the board exam at kung ano pa. They already have what it takes. But what broke them is the toxic environment during their residency. While I'm sure that this is not true for all circumstances, there are too many reports that have reached me to say that this is an isolated case. We have to protect our medical frontliners by helping them to work in a healthy environment. The nature of their work is highly stressful already. Dapat di na nagdadagdagan pa. Kasi po, Mr. Chair,
napapasa po nila itong stress na ito sa kanilang mga pasyente. Siyempre, pag stress po ang mga resident doctors, yan po ay napapasa sa kanilang mga pasyente. Matatandaan ko po, Mr. Chair, hindi ko na mabilang ang mga pasyente pupunta sa akin, nagreklamo dahil ang suplado ra po ng mga doktor, lalo sa mga public hospitals, nakasibangot, naninigaw. Malaman lamang ko, those are resident doctors. Siguro, sila po ay nakararanas ng pambubuli. Sila po ay sinisigawan. Pinapahiya ng kanilang mga seniors, kaya nagkakaroon po ng chain reaction. Pagdating nila sa harap ng mga pasyente, kagagaling lang sila sinigawan ng kanilang seniors. Ipapasa po sa mga pasyente, maninigaw din po sila sa mga pasyente. Yan po ang nangyari madalas na isinusumbong sa akin, mga resident doctors, especially itong mga bagito, naninigaw daw. Ibig sabihin, yun po ay chain reaction lamang doon sa mga nangyari sa kanila mula sa kanilang seniors. Ang puso mo, sir, birthday mo pa naman ngayon. Thank you, Mr. Chair. Nandito yung Secretary of Health, DOH, and the PRC. Aware po ba kayo na meron pong dalawang resident doctors nagpakamatay sa isang kilalang public hospital sa Quezon City? Aware po ako dyan. Naimbestigahan niyo po ba yon? Yes, pinaimbestigahan. May nanagot ko po ba? Kasi nagkaroon ng news blackout. And I understand. Maintindihan ko yan. Pero dapat, you came into the picture at kinorek yung problema kung anumang problema meron doon at dapat may managot. Dalawa po ang nagpakamatay. At alam niyo rin po ba, meron isa ring resident doctors sa isang kilalang public hospital sa Maynila, nagpakamatay din. Pareho pong biktima ng pambubuli. Mr. Chair, may I just be clear that handling of suicide is a sensitive matter and there are international guidelines that we follow to make sure that there are no copycats that actually come after. I can submit to the good senator the WHO guidelines of handling. I It is understand not po, a sir. news blackout. I know, sir. It is Pero a very sensitive matter. I know, sir. Pero at And, least man lang, nag-imbestiga kayo Yes. at nagpalabas po kayo ng resulta ng inyong investigation at gumawa po kayo ng hakbang na para hindi na po maulit yun at dapat may managot doon sa mga nambubuli, suspension man lang pinakamababa doon sa taong nambuli. Kaya Yes. nagpakamatay itong resident doctors Yes po. natin. The hospital directors are the ones enjoined to do the due process for investigations of such cases that happen in public hospitals or any other hospital for that matter. So ano pong ginawa niyong recommendation para hindi na maulit yung pambubuling yun doon sa hospital na yun? At hindi lang doon, kundi sa iba pang mga ospital na nakararanas ng pambubuli sa mga resident doctors. So standard po yung policy na yan. Ang trend ngayon is really to look at it from what we call disruptive behavior. So that the trend, ako po isang advocate ng tinatawag na patient safety. Patient safety, one of the dangers of patient safety is yung kina-claim nyo po na merong bullying in a hospital. And bullying is part and considered as disruptive behavior. Yung dinescribe nyo na naninigaw, nagpapabili ng pagkain, these are all considered disruptive behavior. And in the code of ethics of hospital professionals, included ito na against that are banned and hindi dapat gawin. So basically, kung magre-report sila, so ito yung the draft, no? Very important na ma-create in the hospitals an avenue for the doctors that are bullied to be able to have an avenue to have grievances and then to be given also due process because we cannot just accuse people that they are bullies because there are situations, Mr. Senator, Secretary, the problem is, itong mga nambumbuli, hindi po sila nagsusumbong. They just keep quiet kasi iniisip nila na magtatrabaho pa rin ako rito, baka ako ay ma-brand na reklamador, mawalang respeto at masisira sila sa kanilang mga colleagues at sa medical community. Ang tanong ko po talaga, meron ding nagsusumbong talaga. meron nga rin po, Meron pero kadalasan nagsusumbong sa hindi. mga hospital Like I did mention to you here earlier, sa experience ko po, maraming mga resident doctors, ang nireklamo ng mga pasyente na sinisigawan yung mga pasyente, binubuli yung mga pasyente, ngayon naintindihan ko na. Bakit? Kasi they themselves are victims of bullying. Naipapasa po yun. Kaya dapat po talaga meron kayong set guidelines na para ma-monitor at masiguro na itong pambubuli nito hindi na maulit at hindi na pwedeng magawa sa anumang hospital.
Yes, Mr. Chair. My office is open to anyone, any resident in our public hospitals. We have 87, and my office is open for them to complain to me directly. So I used to do this when I was chair as well of a residency program. They get directly to me, so I can understand younger residents that will complain. Can you guarantee to us, to this committee, na matutuldukan na to once and for all itong pambubuli sa mga ospital, sa mga resident doctors? Can you Yes. guarantee that to us? Yes, Mr. Chair. If for your information, I have an 8-point action agenda as I assume the office of Secretary of Health. And in this 8-point action agenda, 2 of the action points involve this one. One is number 6, which is ginhawa ng isip at damdamin. And pangalawa is respeto sa karapatan at kapakanan ng mga healthcare workers. Both of these cover this particular issue, which I have also noticed, Mr. Chair. So yan, nakita na rin natin at they always hear me when I visit them. I just visited the hospital in Bohol where we inaugurated the heart center, and I told them, if you want to be a good hospital, kailangan walang masungit na mga doktor at nurses in our hospitals. Thank you, Mr. Chair. Doon po sa nagpakamatay sa isang kilalang public hospital sa Quezon City, na-address niyo po yun, sabi niyo yung director ay nakausap na, okay, at meron na po kayo na ipataw na parusa. Am I right? Did I hear it right? We'll Meron na pong submit you sanction? a copy of our findings, Okay. Mr. Chair. How about po doon sa public hospital naman sa Maynila na may nagpakamatay din? Yun po ba yung na-address ng problema doon? Meron na hubang nanagot? Meron na hubang na sanction o na suspindi, etc.? Ang alam ko po, ongoing pa yung investigation ng... Ongoing? On- But that was more than a month ago. Yes, medyo we ask for due process and hindi ho ganun kabilis ang pagkuha ng information and facts. And lastly, hindi lang po ito mga resident doctors ang nakatikim ng pambubuli, kundi mismo yung sistema pambubuli sa lahat ng mga doktor. Ibig sabihin, overwhelmed po yung mga doktor natin, whether they're residents or not, junior or senior, sa sobrang daming pasyente, karamihan sa kanila, they can no longer take the stress. Dapat meron kayong monitoring system. In fact, meron sa isang private hospital sa Quezon City, siya po ay senior, nagpakamatay din dahil sa stress. This was before pandemic. I think consultant po ito. So mataas na po ito. Alam niyo po ba ang reason kung bakit marami mga doktor tayo nag-aaral sa pagka-nurse para pumunta ng abroad kasi mababa ang pasweldo rito at kuminsan kinukupit pa yung kanilang sweldo tulad nung nangyari sa pandemic na dapat yung mga overtime nila mababayad, hindi na ibayad, adding to that stress, boom. Ito yung nangyari. So dapat po both sides din. Minomonitor din po yung mga consultants, minomonitor din po yung mga resident doctors. Kasi yung mga consultant, nakakatikim din po siguro ng pambubuli ng sistema. Overwhelmed sila, kulang sa mga doktor tayo. Yung ating precious resources tulad ng mga doktor ay pupunta sa abroad. Dapat po minomonitor niyan. Bakit nagpupuntahan sa abroad itong mga doktor natin? Anong meron? Dapat tinatanong, kinakausap sila. Both ways po yan. May mga resident doctors na bubuli, meron din po ito mga consultant na mga seniors na bubuli ng sistema. I think that is something na dapat pag-aralan niyo po na mabuti, Secretary. Thank you, Mr. Chair. That's the reason most of the House bills I am supporting because we really need to increase our public hospital bed system kasi nga overcrowded doon sa ating mga regional hospital. And aside from life or death situation, additional stress na napakaraming pasyente ng ating healthcare workers. So we need to really build all the other hospitals that these good legislators are pushing. So we are in support of many of all of them actually. Last na lang po, Mr. Chair. Yung pong sa UST na senior ng rape ng resident, doctor, nakaso na ho ba yun? Nakakulong na ba yun? Yung taong yun? Alam niyo po yung sinasabi ko, I'm sure nakarating po sa inyo. Pero syempre, we don't have to mention names. Dapat po kasuhan yun. Dahil they want to keep it secret and I respect that. Pero ang gusto ko lamang sana yung nang rape na yon na senior resident na ni-rape niya yung kanyang junior, nakaso na ba yon? Nakakulong na ba yon? Mr. Chair, rape is a crime and the avenue for the victim to
to complain in our court of law is there in our law enforcement. So I know, I think she Yan. did complain. Pero ang tanong ko, siyempre dapat kailangan ng support from the DOH, from the government. yes, we will support the victim if the victim Well, then asks go for back help. to your records and see kung nakakulong na ba yun, hindi. Kapag hindi pa nakakulong, I will raise hell. Sige ho po, we will follow up this case, but it's really in the court of law already. If they file the case, then we will follow up. Ay siyempre po, kailangan ng support pa rin. Kasi she cannot do it alone. Depressed po siya. May trauma siya. Kung wala pong support mechanism coming from the government, coming from the DOH, PRC, all by herself, baka mawalang gana yun, baka umatras at mag-abroad na lang. So dapat nandun pakita kayo ng full support hanggang sa makasuhan, makulong yung pong perpetrator. Kung kinakalang mabitay. Ano po? Yes, Mr. Chair, we will do that. Salamat po, Mr. Secretary. Mr. Chair, thank you very much. Salamat po, no? I support Senator Tulfo's sentiments and call to investigate.